Muli po sa revolusyonaryong pagbati sa mga kasamang magsasaka na nagmula pa sa Mindoro at nagpagpagpakal sa US Embassy para saglasan ang kanilang karapatan sa tunay na reforma sa lupa. Lupang ito'y sa atin at hindi sa lalong mayroong dapat bawiin. Ang lupang to'y sa akin, sa'yo at sa kanya. Nagkaroon tayo ng isang bayang tungkol sa kalagayan po ng magsasaka sa gitnang Luzon. Nandito po si Ka Joseph. Isang mapagpalayang araw at revolusyonaryong pagbati sa lahat ng mamamayang Pilipinos lumalaban kontra sa rehimeng asindero na si Noynoy Aquino at mga imperialistang presidente na kasalukuyang nakaupo doon sa luklukan sa Malacanang. Mga kasama, mga kababayan, ngayon daw ay ika-114 na taon na ng kalayaan. Ngunit ito, hanggang sa kasalukuyan ay hindi nararamdaman ng puring magsasaka ang sinasabing kalayaan ng rehimeng kasalukuyang nakaluklok sa kapangyarihan, ang US puppet na rehimeng US Aquino. Bakit walang kalayaan sa mga magsasaka? Una, nananatili ang patuloy na panunupil, pamamaslang, pananakot at panlulukot sa mga lider pagbubukid sa gitnang Luzon o sa buong bansa ng rehimeng US Aquino. Bunga ng kanyang pagpapatupad ng oblang bayanihan. Sa kabila ng patuloy na pagkikibaka ng mga magbubukid para sa tunay na reforma sa lupa, laban sa pananangkap ng lupa, laban sa pagpapalayas ng mga Panginoong may lupa, sa halay ng mga magbubukid mula sa kalayunan hanggang sa paninirahan ng mga maralit ng lungsod. Dito sa kalungsuran ay walang kinikilala at walang karapatan, tinatanggalan ng karapatan ang mga magsasaka at mamamayan sa kanilang mga paninirahan. Kaya ibig sabihin ito, kung walang malaya o tahimik na pagsasaka ang mga magsasaka sa kalayunan at dito sa kalungsuran ay gayon din, ay walang paninirahan o tiyak na tirahan ang mga maralit ng lungsod. Ibig sabihin, walang kalayaan na umiiral sa hanay ng mamamayan. Gayon din, sa uring mga manggagawa natin na kung saan patuloy na sinasamantalaan ng mga kapitalista sa loob ng pagawaan, na kung saan nandiyan ang kayod kalabaw ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan upang kumita ng sapat at mabuhay yung kanilang mga pamilya. Ito ang nagsisilbing ikimpang pagsasamantala sa alay ng mga manggagawa, straight hiring, contractualization, ganyan ang dinaranas ng mga manggagawa. Kung ngayon, sa alay din ng mga manggagawa, kung walang mahusay na sahod, walang mahusay na trabaho sa loob ng pagawaan, higit na pinagsasamantalahan, walang dinaranas na kalayaan ang puring manggagawa. Kaya mga kasama, katulad din ng binanggit ng mga unang tagapagsalita, gayon din nandoon ang sinasabing patuloy na pagsasamantala at tinatanggalan ng karapatan ng mamamayan. Kaya ibig sabihin ito ay walang kalayahan ang mamamayan dito sa bansang Pilipinas. At ngayon, mga kasama, higit na pinalala ng rehimeng kasalukuyang asindero na si Noynoy Aquino ang kalagayan ng mamamayan dahil sa kanyang patuloy ng pagiging puppet ng imperialista. Siya ang pinakamahusay na kabayo
yan lamang lumalabas dito sa sulit nandiyan bumaong ang isang submarinong bangkera ng mga Amerikano. Ito raw ay suporta sa Pilipinas dahil sa Scarborough Shoal kung saan ito ay kinakangkang ng mga Chino, ngunit hindi raw papayagan ng mga tropang kalo o ng US o ng imperialist ng US ang ganitong pananakop ng China. Ngunit malalagay sa sitwasyong alanganin ang seguridad ng ating bansa sa patuloy at direktang pagkikialam ng mga persang kalo dito sa ating bansa. Kaya't habang patuloy at nananatili ang malakolonyal na sistema ng ating lipunan, hindi kailanman magkakaroon ng kalayaan ang sambayanang Pilipino dahil sa pangunguthod at pangbumusabos ng mga imperialistang bansa. Gayon din ang patuloy na paghuthod sa ating likas na yaman dito sa ating bansa. Kaya mga kasama, mga kababayan, Bata, doon kayo. ang tunay na kalayaan Kaya malikot. na nagaganap, huwag na kalayaan ang mayroon tayo ngayon. Kahapon mga kasama, nandun kami sa Kamaynilaan. Ang bulto ng mobilisasyon na nakikita nyo ngayon ay nagsimula na ang mobilisasyon kahapon ng umaga at umabot hanggang ngayong hapon doon sa Kamaynilaan at tumuloy kami dito. Bakit nagkaroon kami ng pagkilos sa Kamaynilaan kahapon? Dahil na rin sa uwad na reforma sa lupang ipinatutupad ng kasalukuyang Bakit Naraiben na sindero doon sa Malacanang. Walang tunay na reforma sa lupa pagkus uwad na Carter ang ipinatutupad ng kasalukuyang rehimen ito. Habang nandyan ang Carter, habang nandyan ang patuloy na pagsasamantala sa hanay ng mga magbubukid, hindi kailanman makakaranas o makakatikim ng sinasabing tunay na kalayaan at kasarinlan ang mamamayan, lalo na ang hanay ng mga magsasaka. Kasama, kanilang nandoon kami sa Kamaynilaan, tinangka namin magmarcha patungong embassy o ang embahada ng US. Ngunit doon pa lamang kami sa Maykalaw, patungong Rojas Boulevard. Hinarang na kami at pinagkikita ng mga persang pulis ng ating rehimen. Sila ay protector ng mga dayuhan katulad ng US. Pagkita mo kung paano sagat-sarin ang pagkakatuta maging ng mga pulis natin sa pamumuno ng rehimen ito at ng mga army na mayroon tayo na sila yung ginagamit upang supili ng mga mamayan para higit na bigyang daan ang patuloy na pagsasamantala ng mga dayuhang kapitalista at nangangangkam ng mga lupain sa mga magsasaka sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ni Noynoy Aquino na bitbit ngayong kasalukuyan. Kaya mga kasama, wala tayong aasahan na kalayahan sa rehimen ito ng Noynoy Aquino. Mga kasama, panawagan ng mga magsasaka ay ipagpatuloy ang ating pagkikibaka, ipagpatuloy na ipaglaban ang tunay na kalayaan, ipagpatuloy na ipaglaban ang tunay na reforma sa lupa, ibasura ang Carter, isabatas ang genuine agrarian reform. Mabuhay ang uring magbubukid, mabuhay ang mga masang kumikilos na kikibaka at patuloy na nagtataguyod ng pambansa demokratikong pagkikibaka para sa bayan. Magandang hapon muli sa lahat ng mga kasama. Tinatanong ko ngayon sa'yo, hindi mo ba naiisip na ang lupang ito'y nilinang natin sa ating mga kamay? Dapat bawiin ang
lubang ko'y sa akin, sa'yo at sa kanya. Kay Pedro, Maria, kay Juan at Jose.